Pasensya ka na, miss. Hindi talaga ikaw ang type ng boss namin eh. Hindi niya bet ang product mo sa franchise namin. Laylay ang balikat ni Micah sa narinig na feedback mula sa manager ng isang kilalang pastry business. Ganun po ba? Malungkot niyang tanong saka nagpakita ng pekeng ngiti. Pero salamat pa rin po sa pagkakataon na maibigay niyo sa kanya yung samples ko. Pumapatak na rin pala ang ulan at nagbabadyang lumakas pa. Para bang nakikisama ang panahon sa sama ng loob niya. Lumabas siya bitbit ang binder na parang birth certificate ng pangarap niya na makintab naman at maayos pero hindi pa rin tinanggap. Pero at least, tinikman yung sample product. Kaso, hindi man lang nag-abalang tagala na basahin ang business proposal sa loob. Lovey-dovey cupcakes. Alam kong ikaw pa rin ang sagot sa mga pangarap ko. Pampalubag loob ni Micah sa sarili. Hindi lang basta cupcakes ang binubuo ni Micah. Laman ng bawat isa ang mga damdaming hindi masabi ng harapan. Ang branding niya kasi ay may hugot para sa may mga iniibig. Tapos iba't ibang flavors din. Bawat flavors may dedicated message pa. Bukod doon, home-baked at hindi artificial ingredients ang gamit niya sa pag-bake. Kaya kampante siya na hindi naman napanganib sa kalusugan ang produktong gusto niyang i-offer. Naglakad siyang muli. Bitbit ang box na may natitirang cupcakes. Sayang naman kasi kung itatapon niya. Sa jeep, sumuyap ang tatlong batang pawisan. Nilabas niya ang natitirang cupcakes. O ayan, kunin niyo na. Libre na yan. Nagpasalamat ang mga bata at umalis din. Pagkatapos ay humilig siya sa bakal ng jeep. Parang nagmumuni-muni sa biyahe. Pero isang iglap, nag-vibrate ang phone niya. Isang text iyon mula sa side job niya sa shelter para sa matatanda. Miss Micah, si Lola Racing ayaw pong kumain. Gusto niya ikaw daw ang magpakain sa kanya. Galit pa raw siya kasi hindi ikaw ang nagdala ng ensaymada kanina. Napahilig siya paatras. Napatawa habang naiiyak ng kaunti. Buti pa si Lola may taste. Na-appreciate ang specialty ko. Bulong niya sa sarili at biglang naging motivated. At minsan, sapat na yung ganitong sandali para magpatuloy at pag-igihan pa ang kanyang mga pangarap. Pagdating niya sa elderly shelter, hinanap niya agad si Lola Rosing na mukhang binibigyan na naman ng konsumisyon ng iba niyang kasamahan. Lola Rosie! Tawag niya sa matanda. Pang-millennial daw dahil masyado raw matanda kapag Rosing ang ipalayaw. Kahit yun naman talaga ang palayaw nito. Nandito ka na pala, ganda! Masigla at kakaway-kaway ang matanda nang lapitan siya. Malapit nang mag-alas 3 ng hapon pero hyper pa rin ang lola na ito. Napangiti si Micah. May monay po ako sa kusina. Gusto nyo? Biglang kumalma si Lola Rosing. Yumuko sandali tapos siningnan si Micah na para bang may naaalala. Ano nga ulit ang buong pangalan mo, ganda? Micah Espiritu ba? Bulong ng matanda. Yan ba ang apelyido mo? Opo, sagot ni Micah. Micah Apo, baka pwede mo naman akong tulungan. Naging mahinahon ang boses ng matanda. Tila may bumalik na alaala rito. Hanapin mo si Leonard. Sabihin mo kay Leonard na nandito ako. Parang urgent ang utos ng matanda at seryosong tiningnan si Micah. Siya po ba yung sinasabi niyo na apo niyo daw at mayaman talaga kayo? Tanong ni Micah at hindi pinahalata na parang makakabisado na niya ang hirit ni Lola Rosing. Sa lahat ng mga sinabi nito at binatong biro sa kanya, ang nakaraan nito ang talagang consistent. Parang makukumbinsi na siya na nagsasabi ito ng totoo at hindi siya napapaniwala sa mga assumption. At saka wag mong kalimutan ang landline number ay... Nag-isip pa ulit ang matanda. Natahimik si Micah. Napatingin siya kay Lola Rosing. Hindi na ito ngumingiti. Tahimik na nakatitig sa kanya. Parang biglang naging ibang tao. Sandali. Kakain muna ako. Gutom na ako eh. Biglang pag-iiba ng matanda sa usapan. Hindi rin naman nagpanatag si Micah sa mga sandaling naiisip niya na may naaalala si Lola Rosing sa nakaraan nito. Kaya isang araw,
Kinuha niya rin ang pagkakataon para makausap ang isa sa head ng shelter tungkol sa kalagayan ng matanda. Pero hindi niya nagustuhan ang kanyang nabalitaan. May early symptoms ng dementia si Lola Rosing. Pero since kapos sa healthcare facility ang shelter natin, hindi natin siya mapapagamot. Malungkot na balita ng head na si Ma'am Vilma. Pero may nabanggit po ba siya sa inyo na mayaman siya? Biglang naitanong ni Micah. Oo. Tumango si Ma'am Vilma sa huminga ng malalim. Pero hindi naman niya maibigay ang eksaktong detalye. Pero sinasabi niyang nakatira siya sa De Vera Estates, diyan daw sa bandang Makati. Nasubukan niyo na po bang hanapin? Kung wala kayong oras, ako na lang ang kikilos. Nakakaawa naman kung may pamilya nga si Lola Rosing. Tapos baka hinahanap na siya ng pamilya niya. Nakikisimpat siyang pakli ni Micah. O sige, kung may oras ka Micah, pwede bang ikaw na lang ang tumulong sa kanya? Isang determinadong pagpayag ang sagot ni Micah. Para sa isang supporter ko, gagawin ko po. Kinabukasan ay nagpunta agad si Micah sa sinabing lugar kung saan nakatira si Lola Rosing. Halos lumuwa ang mata niya sa ganda ng paligid at naglalakihang mansyon. Dito ba talaga nakatira si Lola? Ang hirap paniwalaan eh. Napangiti siya ng pilit at matyagang naghihintay sa guardhouse ng subdivision kung saan matatagpuan ang De Vera Estates na bukang bibig ni Lola Rosing. Ilang saglit pa ay lumapit ang gwardya kay Micah. Miss, patingin nga ako ng picture na sinasabi mong matanda. Anito. Ipinakita ni Micah ang picture ni Lola Rosing at saka naman ipinakita ng gwardya sa ka-video call nitong gwardya rin mismo sa De Vera Estates. At narinig nga ni Micah ang paghiyaw sa tuwa ng gwardya sa mansyon. Siya nga si Lola Rosario, yung lola ni Sir Leonard. Sabi ng gwardya sa kabilang linya. Pataluyin mo siya ah. Mukhang siya na nga talay natin para makabalik si Lola sa apo niya rito. At gano'n na nga ang nangyari. Nagkaroon ng interview si Micah sa mayordomo ng mansyon tungkol sa naging kalagayan ni Lola Rosing. At sa mga sumunod na araw ay susunduin na sa shelter ang matanda. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng home office ng mansyon. Lumitaw ang isang lalaki. Matangkad, gwapo, medyo moreno at may postura ng isang lalaking maraming opinyon at hinanakit. Kahit hindi naman kailangang marinig ng iba. Siya nga palang apo ni Ma'am Rosario o ni Lola Rosing na si Sir Leonard de Vera. Pabulong na sabi ng mayordoma. Napakurap si Micah nang tingnan pa ng mas matagal ang binata. Kung titingnan kasi, para itong galit sa mga tao, kahit wala namang ginagawang masama. Sir, siya raw po yung nag-aalaga sa lolo niyo sa shelter. Pakilala ng mayordoma kay Micah, pero walang namutawing salita kay Leonard. Pinakatitigan lang nito ang dalaga sa paraang may panunuri at panghuhusga. Totoo bang nasa inyo si Lola? Malamig ang pagkakatanong ng binata. Parang wala man lang bahid ng pasasalamat. Sa totoo lang, ang mga ganitong attitude ang nagpapataas ng kilay ni Micah. Oo, siguro mag-4 na taon na siya sa shelter. Hindi lang kami naniniwala sa sinasabi niya minsan eh. Pero dahil nga observant ako at nabanggit niya tong mansyon, naisip ko na baka talagang hindi siya nagsisinungaling. Paliwanag ni Micah at nanatiling kalmado. So hindi niyo pinaniniwalaan? Bakit? Tingin niyo ba ay may diferensyang lola ko? At makakapagsinungaling pa siya sa kalagayan niya ngayon? Mas nag-iba ang tono ng lalaking si Leonard. Lumilitaw ang pagdududa niya sa pagmamagandang loob ni Micah. Pero natural lang naman na maging ganun siya. Ka-vigilant dahil ilang beses na rin may tumatawag sa kanila at nagsasabing nakita na raw nila si Lola Rosing. Pero kapag nagtatanong na sila ng iba pang detalye, wala namang maibigay sa kanila. Bakit ngayon nyo lang naisip na hindi nagsisinungaling ang lola? Tanong ulit ni Leonard at malamig pa rin ang boses. Napasinghap si Micah. Pero gaya kanina, pinanatili niyang kalmado ang kanyang sarili. Kahit parang naging kuto na si Leonard sa paningin niya at gusto niyang tirisin. Ay, teka lang ha. Sinesermonan mo ba ako? Una sa lahat, hindi ko po alam na siya pala si Senyora de Vera. Ang alam naming lahat medyo may demensya siya.
Pero hindi naman namin kasalanan na nagkaroon siya ng ganong sakit. Mahabang litanya ni Micah upang ipagtanggol pa ang sarili. Tumahimik si Leonard, pero hindi pa rin nawawala ang pagkadismaya sa mukha nito. Pangalawa, patuloy ni Micah. Hindi po ako nagpapanggap. Hindi rin ako manghuhutot. Ako po ang nag-aalaga sa kanya sa shelter. So kung galit po kayo na hindi nyo siya nahanap agad, sana hindi sa taong tumulong yung ibunto ng galit na yan. Hindi niya kayang magbitiw ng simpleng bye, kaya tinalikuran na niya ang lalaki. Sandali lang. Pigil ng binata. Alis ka ng ganun-ganun lang ah. Hindi mo kami sasamahan sa shelter at na makuha na namin si Lola. Kung hindi ka lang nagsungit, edi sana may gana pa akong kausapin ka. Angil naman ni Micah. Samahan mo ako sa shelter. Gusto kong makita si Lola. Maotoridad pa rin ang boses ng binata. Umirap si Micah, pero hindi siya makatutol lalo nang makita niya ng maigi ang itsura ni Leonard. Gwapo pa rin kahit nakakunot ang noo at kahit hindi mauubusan ng tanong imbes na pasensya. Pumayag si Micah sa gusto ng binata. Pagkarating nila sa shelter, hindi nga nakilala ng matanda si Leonard. Pero sa kabila ng kasungitang ipinakita ng binata sa kanya, nakita pa rin niya ang sincerity nito para sa sarili nitong lola. Naging madamdamin ang tagpo ng dalawa at para sa lahat ng mga nasa shelter, isang tagumpay na may napapauwi silang matanda sa tunay na pamilya nito. Masaya nga ang lahat sa shelter maliban kay Micah. Si Lola Rosing kasi ang tanging excited na kumain ng mga binibake niyang tinapay. Palibhasa, marami mga matatanda doon ay mga bugnutin at hindi na ganon kahilig sa matatamis na pagkain. Kahit na ba eksakto lang naman ang tamis ng mga tinapay niya. Pagkalipas ng ilang araw, kapansin-pansin pa rin sa mansyon ang pananamlay ni Lola Rosing. Kahit na pamilyar sa kanya ang paligid, madalas na umaakto itong baguhan at hindi mapakali sa presensya ng mga nakakasalamuhan nito. Sir, ayaw pong kumain ng lola ninyo eh. Sabi po niya lasang bakal daw ang sinangag ni Ate Chona. Report ng isa sa mga tagapag-alaga ni Lola Rosing kay Leonard. Nang sa wakas ay makauwi siya galing sa trabaho. Ano bang gusto niya? Frustrated na tanong ni Leonard, saka sinulyapan ang matanda na nakatingin lang sa view sa labas ng bintana. Si Micah raw sir. Gusto niya nang niluluto raw ni Micah. Bumuntong hininga si Leonard. Para bang nag-iisip ng tamang sasabihin sa kanyang lola. Si Lola Rosing ang pinakamalapit sa kanya. Kung hindi lang siya nagkaroon ng maraming problema sa buhay at negosyo niya sa London, di sana'y nalaman niya agad na nawawala ito. Si Micah? Tanong niya. Sa totoo lang, maaalala pa lang niya kung gaano kaprangka ang babae, nayayamot na siya kagad. Kaya para sa kanya, hindi magandang ideya na ito ang magtrabaho sa mansyon. Baka magkaroon lang ng riot dahil mukhang hindi papatalo ang babaeng ito. Baka kasi napamahal talaga si lola niyo kay Micah. Napansin niyo ba na parang ayaw na humiwalay noong sinundo ninyo? At saka baka dahil nga po sa matagal na rin silang magkasama. Katwiran ang tagapangalaga. But we know, hindi naman sapat ang healthcare sa shelter na yun. At andito ako so hindi naman kakayanin na hayaan lang siya nandun. Ginawa ko lang ang tama. May paninindigang sagot din ni Leonard. Lumapit siya kay Lola Rosing at hinawakan ang kamay nito bago siya magtanong. Lola, ano po pang gusto ninyo para hindi na kayo malungkot? Tumingin ang matanda sa kanya at halatang nalilito pa. Para bang kinikilala siya. Ang gwapo mo naman. Apo bakit ah? Nakangiti nitong tanong. Mapait na ngiti ang ipinakita ni Leonard. Opo, Leonard pong pangalan ko. Gusto ko ng cupcakes at saka iba pang tinapay na matamis. Noon kasama ko yung ibang lola, ginagawan kami ng cupcakes. Pag-aalala ni Lola Rosing at naging tila batang sabik ang tono ng boses. Gusto niyo po ba nakikita sa palagi si Micah? Gusto niyo po bang gawan niya kayo palagi ng cupcakes? Tanong ni Leonard na halos mapahikbi kapag mas tumatagal ang tingin niya sa kanyang lola. Oo naman na po, papuntahin mo siya.
Mas naging excited ang boses nito. Kaya wala nang sinayang na pagkakataon si Leonard. Sinubukan niyang tawagan si Micah. Nakailang call attempt pa siya bago ito sumagot. Miss Espiritu, magkano rate mo per week? Double? Triple? Name your price. Ganoon agad ang bungad niya dahil siya itong tipo na hindi nag-aaksaya sa oras. Kaya mas maganda raw na direct to the point na. Narinig niya ang malutong na halakhak ni Micah sa kabilang linya. Wow! Sino ba to? Hindi mo lang nagpapakilala. Para ka namang bumibili ng tao sa intro mo, sir. Sarcastic na sagot ni Micah. Leonard de Vera. Ako yung apo ni Lola Rosing. Sorry kung hindi nagpakalala. Ayaw kasing nag-aaksayas ng segundo kapag nakikipag-usap. Mas sarcastic na tugon ni Leonard. Kung intense siya, parang mas intense si Micah at parang kaya nitong higitin pa. Gaano ba kaginto ang oras mo, sir? May pagtitimpi na sa boses ni Micah pero nagpatuloy din siya. Kasi itong biglaan yung pagtawag parang hindi nagbibigay konsiderasyon sa oras ng iba. Bakit? Kayo lang ba ang may time? At saka bakit ganun ang tonong mo? Hindi ba uso sa inyo na medyo maging humble man lang? Humugot ng malalim na hininga si Leonard. Nag-isip muna ng magandang rebuttal kay Micah. Si Lola Rosing, hinahanap ka. Sa bakas ay pag-amin niya, pero hindi pa rin niya maidirekta ang gusto talaga niyang sabihin pa. Sabi ko na close din naman kami niyan. Pwede bang dalawin mo siya? Sagot ko ang pamasahe mo. Or ipapasundo na lang kita kung nasan ka. Sagot pa ni Leonard at medyo may pakiusap pa ang tono. Sana nag-text ka na lang. Sige po, pupunta na lang ako. Baka bukas agad. Sagot ni Micah. Pero bago pa makapagpasalamat si Leonard, binabaan na siya ng telepono ni Micah. Kaya imbes na magaan na ang pakiramdam niya, nainis na naman siyang muli. Kinabukasan, tinupad ni Micah ang pangako na pupunta sa mansyon. Maaga pa nga siyang dumating. Naabutan pa niya si Leonard na mukhang naghahanda sa pagpasok. Dala niya ang eco bag na naglalaman ng paborito ni Lola Rosing. Ang homemade ensaymada, pandesal, at syempre, mga lovey-dovey cupcakes na gusto rin nito. Lola Rosing, tingnan mo to oh. Masiglang bati ni Micah, sabay labas ng pastries. May bonus pa po kung pandesal. Pang-almusal para sa mga masusungit, gaya ng apo nyo. Sinamaan lang siya ng tingin ni Leonard, pero hindi na nag-abalang lumapit. Pero sa kabilang banda, nabilib siya sa dedication ni Micah. Hindi niya rin ma-imagine na sa sobrang aga pa nitong dumaan. Hindi niya malaman kung sincere ba o nag-aasar. Oy, Pogi! Tawag ni Lola Rosing kay Leonard. Kumain ka ng tala ni Micah. Dagdag na utos pa nito. Kaya si Leonard, napilitan na lang din na sumunod kahit hindi naman siya sanay na mag-almusal sa umaga. Wala rin siyang hilig sa matatamis at kahit anong tinapay. Mahal niya si Lola Rosing at kailangan niyang ayusin ang pakikitungo niya para sa kagalingan nito. Oh, kamusta ang lasa? Tanong ng matanda kay Leonard habang nakatingin ito at naghihintay ng reaksyon habang umunguya siya ng pandesal. Okay lang naman po. Sagot ni Leonard sa malamig na tono. Para bang napilitan lang talaga. Pero ang totoo, kakaiba ang lasa nito. Parang ginawa ang pandesal sa high-end bakery. Si Micah naman, wala nang expectation sa magiging reaksyon ni Leonard. Hindi rin naman niya na-imagine na magpapaka-OA ito habang tinitikman ang pinaghirapan niyang pagkain. At halata naman sa tipo ni Leonard na mahirap itong i-please sa lahat ng bagay sa mundo. Ano pa kaya kung pagdating sa pagkain? Sa halip na maimbierna, ngumiti na lang si Micah habang nakatingin sa pagpapanggap ni Leonard. Si Lola Rosing lang naman ang kailangan niyang pasayahin. Pero hindi niya rin madinay sa sarili niya na naiintriga pa rin siya sa masungit nitong apo. Sumapit na ang gabi at ibinalita kay Leonard ng temporary caregiver ni Lola Rosing na kanina pa itong nakatulog. Wala na rin si Micah. Maghapon na daw itong nasa mansyon pero umuwi rin pagsapit ng 3:00 dahil may mahalagang bagay pa raw ito na aasikasuhin. Pero kapansin-pansin na may naiwan sa kusina. Naroon ang isang maliit na box ng cupcakes.
Parehong box na bitbit ng dalaga kaninang umaga para kay Lola Rosing. Pero hindi niya mawari kung dapat ba siyang mainis, maasar o kiligin na lang. Dahil sa nabasa niyang note sa ibabaw ng box na, "Try me if you're bitter." Corny. Bulong ni Leonard. Pero kahit hindi siya talaga dapat matuwa, kinuha pa rin niya ang isang piraso ng cupcake at kumagat lamang ng kaunti. Gaya ng pagkakakilala niya sa sarili, hindi talaga siya mahilig sa matamis na pagkain. Pero ngayong gabi, parang gusto niyang ubusin ang cupcake sa natitira. Wala to. Gutom lang ako. Pilit niyang pag-deny sa sarili. At habang ngumunguya ng cupcake, na-realize niya tuloy ang matinding dahilan kung bakit gustong-gusto ng lola niya ang mga pagkain na gawa ni Micah. Sapat na iyon para alokin na talaga ng trabaho ang dalaga. Hindi na lang siguro para kay Lola Rosing, kundi para na rin sa sarili niya. Kaya kinuha niya ang phone at tinext na agad si Micah na gusto niya itong alokin ng trabaho sa mansyon. Sa sumunod na araw, naging handa na nga si Micah para sa bagong hamon ng karir niya na wala pa rin kinalaman sa pangarap niyang negosyo. Masyadong formal ang attire niya ngayon. Si Leonard na naman ang sumalubong sa kanya. Nakasuot lang naman ito ng polo, pero masyado pa rin nakakapagbigay ng kaba ang aura nito. Kumunot pa nga ang noon nito nang makita siya. Masyado kang formal para sa interview na to, na parang hindi ka pamilyar sa lola ko. Tila sarcastic pa na komento ni Leonard habang nakataas ang kilay. Or may court hearing ka ba na pupuntahan pagkatapos nito? Ngumiti si Micah at pinanatili pa rin ang professionalism. Hindi pa rin siya nagpapaapekto sa sarcasm ng gwapong ito kahit umiinit na ang ulo niya. Ganyan po talaga kapag job interview. Nakasanayan ko na. Kahit nung nire-reject pa lang lagi ang cupcake proposal ko, lagi akong bongga kong manamit para kahit papano makapagpa-impress naman. Paglalahad ni Micah at hindi ipinakitang natatawa siya sa sariling honesty. Muntik nang mapairap si Leonard at hindi niya alam kung matatawa ba siya o mapapahiya. Pero isang bagay ang sigurado niya, na ibang klase ang babaeng ito. Kahit na halatang madiskarte at hirap sa buhay, hindi nagbumukhang kawawa. May pangarap pero hindi desperado. At higit sa lahat, kayang ipagtanggol ang sarili sa mga tulad niya na mapanghusga kahit hindi naman sapat ang batayan. Nabasa ko naman ang resume mo. Komento ni Leonard sabay iwas ng tingin. Isa pa, ikaw lang naman ang bukang bibig ni Lola. Wala ka bang ibang itatanong? Gaya nung kung may pamilya ko. O iba pa? Paniniguro naman ni Micah. Sa tono kasi ng pananalita ni Leonard, hindi niya matiyak kung sineseryoso ba nito ang pag-i-interview. Kung interesado ba? O gusto lang siyang pagtripan o mag-aksaya lang ng oras? Bakit pa? Nakalagay naman dito na single ka. May iba pa bang dahilan para itanong ko? O gusto mong malaman kung interesado po ako sa'yo? Of course not. Maagap na pagputol ni Micah sa posibleng sabihin ng binata. Nag-ayos muna ito ng salamin bago magpatuloy sa kasumulyap ulit sa resume. Pagkatapos ay kay Micah naman ibinaling ang tingin. Kung ibang treatment ko sa mga empleyadong may pamilya o single moms. Kasi wala namang ganun sa akin. Ang mahalaga lang ay mahabang pasensya at kayang i-handle ang lola ko. Sa nakikita ko naman sa'yo, gusto ka ni Lola. Close na kayo. That's it. At sa isang iglap, parang gusto nang lumubog ni Micah sa kanyang kinauupuan dahil sa pagiging assuming niya. Ganun po ba? I'm sorry. Paumanhin niya at nagkamot sa ulo. Pero sa isang iglap, muling tumikhim si Leonard at iniabot ang isang palad nito. Para bang nakikipag-shake hands. Hard ka na. Direktang pagkakasabi nito at nanatiling seryoso. Congratulations. Kaya naman napangiting lang si Micah at alanganing tinanggap ang palad ng binata. Ang lambot pala ng kamay nito. Parang ayaw na niyang bitawan. Hindi nga niya namalayang napatagal na ang pagkakapagkamay niya rito. Si Leonard na lang ang bumawi ng kamay nito. Thank you, sir. Natutuwang pakli ni Micah. Ilang saglit ay naglabas siya ng isang paper bag na may cute box. Gawa ko yan, sir. Sana matry ninyo.
Gusto rin ito ni Lola Rosing o Lola Rosie ninyo. Cupcakes? Tanong ni Leonard nang dungawin sa loob ng paper bag ang kahon. Thank you, Miss Micah. Siya nga pala, kapag pwede ka na magsimula bukas or within this week, sabihin mo ko. Opo sir, ipapaalam ko kagad sa inyo kung makakapagsimula na ako. Kailangan ko rin muna kasing i-inform pa sa shelter na dito na ako magtatrabaho. Magalang na tugon ni Micah. Nang mapagtanto na wala na siyang dapat sabihin at mukhang ganon din si Leonard, nagpaalam na siya. Pagkaalis naman ni Micah, binuksan ng binata ang kahon. Iba't ibang kulay ng cupcakes ang tumambad sa paningin niya. At alam niyang hindi ito dapat sayangin dahil pinaghirapan ng isang taong dedicated. Napangiti siya at tumikhim ng isa. Ang OA. Bulong niya pero nagpatuloy pa rin sa pagkain. Hindi niya mawari kung siya ba yung OA na sinasabi niya o si Micah. Pero kahit ganun, na-appreciate niya ang pagsusumikap nito na pakitunguhan si Lola Rosing. At nang ma-realize niya na nagiging tila babad na siya sa kakaisip sa dalagang ito, bumalik siya sa kanyang trabaho sa harap ng desk. Sa screen ng laptop niya, nakadisplay ang losses ng isa sa mga restaurant chains nila. Patunay na hindi maganda ang lagay ng kanilang negosyo. Napabuntong hininga siya at nakakapukuyom din ang kamao. Bukod sa kanya, wala nang maasahan sa pag-manage ng iniwang negosyo ng lolo niya, na yumaong asawa ni Lola Rosing. Kaya naisip niyang kailangan niya ng doble pang effort. Kukuha lang sana siya ng report sa drawer, pero hindi niya inaasahang makikita niya ang isang picture frame. Nasa frame ang larawan niya at ng dating asawa niya. Honeymoon nila iyon sa London. At habang tinitingnan ang larawan, bumalik sa kanya ang alaalang gusto na niyang ibaon sa limot. Naalala niya kung paano siya niloko ng ex-wife niya matapos lang nitong makuha ang business deal at sumama sa ibang lalaki. Hindi niya alam, may ibang account na pala itong binukbuksan. May business loans pa na nakapangalan kay Leonard. Naiwan sa kanya ang utang at iniwan siyang luhaan. Nang makumpirma na ang bagong relasyon ng asawa niya noon sa isang mayaman na negosyante, nag-file na ito ng divorce habang nasa London pa sila. Sa una ay ayaw niya, pero tinulak na rin siya ng iba niyang kamag-anak para umuwi ng Pilipinas dahil walang magbabantay kay Lola Rosing. Pero dahil sa labis niyang pagmamahal sa dati niyang asawa, napatagal ang pag-uwi niya. Ayaw niyang bitawan ang marriage nila. Hindi pa mababago ang isip niya kung hindi niya na lamang nawawala si Lola Rosing noon. Doon niya napagtanto kung paano siya nagpakatanga sa isang babae na hindi nga siya pinahalagahan, nagawa pa siyang bastusin. At dahil sa katangahan niya, muntik pang mawala sa kanya ang isa sa mahalagang tao sa kanyang buhay. Pagkalipas naman ng ilang araw, nagsimula na si Micah sa pagiging tagapangalaga niya kay Lola Rosing. Gaya ng dati, parang bata na sobrang excited sa candy ang matanda kapag nakikita siya. At mas lalo pa itong natuwa dahil may dala siyang pagkain para dito. Nagdala po ako ng carrot cupcakes, pangtanggal umay sa stress. Alok ni Micah na hindi lang para kay Lola Rosing, kundi para na rin sa ibang kasambahay sa mansyon. Si Lola Rosing naman, panay ang pagyakap kay Micah dahil sa sobrang kagalakan at kumain agad ng kanyang pasalubong. Nasa ganun silang kalagayan nang sumulpot si Leonard. Hindi na nga muna pinansin ni Micah ang seryoso nitong tingin pero ramdam niya ang namumuong tensyon sa paligid. Laging ganun kung makatingin ang binata sa kanya. Parang binabasa ang pagkatao niya at may gusto pang malaman. Yun bang tipo ng tingin na gustong galugarin ang buo niyang sistema? Hanggat sa mas lalo itong lumapit. Mas lalo rin namang nawindang si Micah at nagkunwaring chill pa rin. Kahit amoy na amoy niya ang mahalimuyak na pabango ng kanyang boss. Good morning. Pati nito, pero sa tono naman parang hindi maganda ang umaga nito. Alangang ngumiti si Micah at sinalubong ang tingin ni Leonard. Good morning, sir. Hindi agad kumibo si Leonard, pero nakatuon agad ang mga mata nito sa cupcakes na dala ni Micah at ini-enjoy ngayon ni Lola Rosing. Hindi ko naman sinabi magdala ka ng kahit ano. Gusto ko lang na nandito ka para kay Lola. Kunwari ay naiinis na pakli ni Leonard. Pero sa totoo lang, gusto niyang kumuha ng isa sa mga cupcakes
at yun na lang ang gawing almusal. Paborito to ni Lola. Siya lang naman na nakaka-appreciate ng binebake ko eh. Nabakas ang lungkot sa tinig ni Micah kahit hindi niya gustong ipahalata. Tumango na lang si Leonard kahit hindi mukhang convinced. Pagkatapos ay sumulyap sa lola niya ngayon lang ngumiti dahil sa presensya ng taong hinahanap-hanap nito. At selfish siyang maituturing kung pati kaligayahan ng matanda ay panghihimasukan pa niya. Pero kahit papaano, hindi naman siya basta-basta nagtitiwala dahil nagawa na siyang linlangin ng ibang tao. Hindi lang ng ex-wife niya sa London. Kaya naman, napahilot muna sa sentido si Leonard bago muling nagtanong sa isang bagay na pwedeng batayan niya sa sensibilidad ng dalaga. Hindi ka ba napapagod? Napakunot naman ang noo ni Micah. Napapagod saan? Sa trabaho ba o sa lola ninyo? Sa kakangiti, sa kakabigay, sa kakatiwala. Sagot ni Leonard. Halos pabulong lang dahil ayaw niyang sirain ang happy moment ni Lola Rosing. Hindi lahat ng taong pinapakitaan mo ng kabutihan magbabayad sa iyo ng parehong energy na binibigay mo. Patuloy niya. May lalim iyon. Hindi lang sa boses, kundi kung paano niya sinabi. Parang may pinanguhugutan na hindi nauunawaan kaagad ng iba. Alam ko naman yun, sir. Depensa ni Micah at itinuwid ang pagtayo. Bakit parang hindi naman? Tanong pa ni Leonard. Parang sinusubok ang pasensya ng dalaga. Hindi naman ako nagbe-bake para suklian ako. Hindi ako nag-aalaga para may utang ang tao sa akin. May mga tao lang talaga na kahit sinaktan ka, kaya pa rin magsilbi. Dahil alam nilang hindi sila yung mali. Para bang sila yung bigger person. At kahit hindi ibalik ng mga taong natulungan nila yung ginawa nilang pabor o kabutihan, Diyos na ang magbabalik. Minsan doble, pero madalas triple. Mahaba at sincere na paliwanag naman ni Micah. Sapat na siguro yun para hindi na magduda ang kanyang amo na tila may trust issues. Sakalang nakahinga at nakakilos ng maluwag si Micah nang nakaalis na si Leonard sa mansyon. Ito yung unang araw niya na nakakapagod dahil ang daming kwento ni Lola Rosing at mas maaliwalas na ang mukha nito kumpara noong nasa shelter pa ito. Nang sumapit ang hapon, tila naubos na ang energy ng matanda. Akala pa man din ni Micah ay magpapasama lang ito sa kwarto para magpahinga. Pero hindi niya inaasahang marami na naman itong kwento. Alam mo, Iha, kaya ganyan yung lalaki rito na daig pa ang babae kong magtaray. Kasi iniwan siya ng asawa niya noon. Biglang nasabi ni Lola Rosing habang abala pa si Micah sa pagkuha ng tubig at gamot. Napatigil si Micah at saglit na napaisip kung sino ang tinutukoy ni Lola Rosing. Sino po? Ang alam niyang lalaki sa bahay na ito ay yung dalawang magkarelyebong gwardya at si Leonard lamang. Dahil nga unang araw pa lamang niya, wala pa siyang masyadong nasasagap na chismis. Si Leonard. Bulong ni Lola Rosing habang pinipisil ang sariling tuhod. Nagmahal yan dati. Akala ko nga forever na eh. Ang bait niya noon. Ngayon parang hindi ko na siya kilala. Yung asawa niyang babae, iniwan siya. Hindi ugali ni Micah na maging curious sa buhay ng iba, lalo na kapag usapang love life. Pero dahil si Leonard ang tinitumbok ng matanda, parang biglang may nag-spark na interes mula sa kanya. Sa bagay, gwapo si Leonard at imposibleng sa edad nitong 32 wala pa itong naging nobya o asawa. Pero kahit papaano, parang may kumurot sa puso niya dahil sa nalaman. Pero bakit niya seseryosohin? May early symptoms ng demensya si Lola Rosing. Baka hindi naman pala tama o totoo ang mga kinukwento nito. Imbis na lumalalim pa ang pag-iisip, ngumiti na lang si Micah at tinulungan si Lola Rosing sa pag-inom nito ng gamot. At saka lang siya umalis ng kwarto nang tuluyan itong makatulog. Sumapit na naman ang panibagong araw ng trabaho ni Micah. Maaga ulit si Micah at may dala na namang almusal na baked pastries at iba pang tinapay para kina Lola Rosing at sa iba pang mga kasambahay, pati na rin sa mga gwardya. Paglapag pa lang niya ng mga dala niyang pagkain sa mesa ng kusina, lumitaw na si Leonard at may mapanuring tingin agad sa kanya na parang may nagawa siyang mali
pero hindi niya alam kung ano. Miss Micah, Panimula ni Leonard. napapansin ko na pinapakain mo ng matatamis si Lola. Yes po. Sagot ni Micah habang pinapanatili ang kalmadong reaksyon sa harap ng binata. Paborito po niya yung mga binibigay ko at alam ko naman po na hindi naman po kayo nagko-complain. Napasinghap si Leonard. May pinapunta ako nutritionist para ma-check kung hindi delikado ang pinapakain mo sa kanya. Wow, di na pala pwedeng magpasaya ng matanda. Bulong ni Micah pero narinig pala ni Leonard. Nag-iingat lang ako. Sagot nito. Matanda ng lola ko. May masamang dulot ang sweets. Gaya po ba ng high sugar, inflammation and joint pain? Opo, pamilyar ako dyan. Pagputol ni Micah sa sasabihin ng binata. Pero nahihinuha niyang hindi lang ito basta issue ng pag-check sa kalusugan ng matanda. Sinusubok siya ni Leonard kung hanggang kailan siya tatagal at kung talaga bang dedicated siya sa pagiging tagapangalaga ng lola nito. Lumipas ang ilang oras, dumating ang nutritionist. Sinuri ng maigi ang bagong dala ni Micah at mas kinakabahan si Micah kumpara sa napagdaanan niya noon na pagbibigay ng food sample sa mga franchise holders sa balak niyang business expansion. Pagkatapos ng mini food audit, si Leonard mismo ang nagbasa ng report habang nakakunot ang noo. Low refined sugar. No artificial flavorings. Most sweeteners are natural or fruit-based. Hindi inaasahan ni Leonard ang sunod pang sinabi ng nutritionist na okay naman daw para sa kalusugan ni Lola Rosing ang pinapakain ni Micah. At dahil wala naman palang problema, hahayaan na lang niya si Micah sa diskarte nito na i-please at alagaan ng maigi ang kanyang lola. Pagkatapos ay nag-focus na siyang muli sa in-house meeting na may kinalaman sa hinahawakan niyang kumpanya. Ang parehong kumpanya na pinagmulan ng kanyang stress simula nang bumalik siya rito sa Pilipinas. Isang formal na hapunan ang inihanda sa mansyon ng mga De Vera. Pero isa lang naman pala ang kamiting ni Leonard. Mr. De Vera, we can't keep bleeding like this. Ani Mr. Uy, isang Filipino-Chinese business partner na katuwang ni Leonard sa kumpanya. Bumaba na naman ang 20% ang revenue natin this quarter. If we don't refresh this brand, baka pati investors mag-pull out na. Hindi na nagulat si Leonard. Sumubo muna siya ng steak bago nagsalita ng saloobin. Ginagawa ko na ng paraan. Nagbabawas na rin ang internal expenses. Too late. Alam mo namang seasonal ang demand. We need something new. Nagsasawa na ang mga tao. Stress na pahayag ni Mr. Uy. Huminga muna siya ng malalim at naagaw ang atensyon niya sa maliit na kahon sa mesa. May laman iyong cupcakes na hindi pamilyar sa kanyang paningin. Ano yan? Tanong ni Mr. Uy. Anong tinutukoy mo, Mr. Uy? Nagtaas ng kilay si Leonard at pansamantalang binitawan ang tinidor. Product ba natin ito? Wala naman ako nakakitang ganito dati sa product launching. Curious na litanya ni Mr. Uy at kumuha ng isang pirasong cupcake. Pwede bang patikim? Go ahead. Gawayan ng isa sa mga caregiver ni Lola. Pagpayag ni Leonard. Ilang segundo lang, napansin niya ang tila pag-aliwalas ng reaksyon ni Mr. Uy. This is actually brilliant. Ani Mr. Uy. Masarap. Ganitong product ang bigyan natin ng pagkakataon. Homemade lang naman yan. Komento naman ni Leonard. Halos pabulong. Exactly. Sabat ni Mr. Uy. Authentic ito. Malamang ay mas mura pa ang ingredients. If we can market this right, baka mas pumatok pa ito sa masa. Nang gabing iyon, ipinaalam kaagad ni Leonard kay Micah na nagkaroon ng interes ang business partner niya sa cupcakes nito. Ora-orada niya itong sinabihan na maghanda ng samples para mag-present sa investors ng kumpanya. Para kay Micah, perfect timing ang nangyari. Sa wakas, mayroon na talagang nagbigay sa kanya ng chance nang hindi na niya pinipilit kagaya noon. Nasa maayos silang conference room. Tumikim si Leonard habang binubuklat ang proposal folder na ilang beses nang nabasa ni Micah sa sariling kwarto, sa jeep at kahit minsan sa pila ng palengke. Hindi na kinakabahan ng masyado ngayon si Micah dahil nasanay na siya sa rejection.
Pero kahit papano, ayaw pa rin niyang masayang ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Okay, Micah. Sabi ni Leonard. Malamig pa rin pero may konsiderasyon na. Hindi gaya ng dati. You have 15 minutes para bigyan mo kami ng wow factor sa products mo. Tumango si Micah. Ipinresenta niya ang ideya ng pastry products niya at kung ano ang selling points ng mga ito. Wala siyang paligoy-ligoy. Tahimik si Leonard habang nanonood. Pati na rin ang mga business partner niyang halata ang amusement sa naririnig mula sa dalaga. Pagkatapos ng presentation, may ilang segundong katahimikan. Ngunit sa halip na rejection, ibang linya ang lumabas kay Leonard. Yung lovey-dovey hot cupcakes na may hugot tungkol sa relationships. Tingin ko, bebenta yan sa mga taong invested sa mga love life. Magandang gimmick ng ganyan sa mga pagmamarket. Formal na komento ng isa sa mga investor. Para bang may sumabog na confetti sa loob ng puso ni Micah. Pero pinipigilan niya ang sariling mangiti ng sobra. Ibig sabihin po ba nito, kinoconsider niyo ang product ko? Tanong niya, halos pabulong, pero punong-puno ng pag-aasam na sana pumabor sa kanya ang pangarap niyang ito. Pagkakaroon muna ng test run. Kailangan mo ulit gumawa ng samples. Paliwanag naman ni Leonard. Natahimik si Micah. Hindi dahil walang masabi, kundi dahil ayaw niyang maiyak sa harap ng boss na ito na minsan ay akala niyang kalaban. Pagkatapos ng full presentation at ibang instructions kay Micah, nagpaalam na siya kay Leonard na babalik muna siya sa bahay niya para kunin ang iba niyang mahalagang gamit. Akala niya ay pakakawalan na siya nito. Pero isang nakakagulat na paanyaya ang nagpakabog na naman sa kanyang dibdib. Ihatid na kita, Micah. Kung hindi ka sasakay, magagalit si Lola Rosing. At sa akin siya magagalit, hindi sa'yo. Sabi nito nang harangin siya sa exit door. Nako, magkukommute na lang ako, sir. Tsaka sobra na yung pabor na binigay mo. Pagtanggi ni Micah at nanatiling formal pa rin. Para bang nasa conference room pa rin siya. Mas madali kang makakarating sa paroroonan mo kung sasakay ka. At hahayaan mong ihatid kita. Malamig na nagpumilit ng binata. Hindi siya nito hinintay na pumayag. Basta na lang siyang nitong hinawakan ng marahan sa pulso para makapunta na sila sa parking area. At sa mga sandaling iyon, para bang napakaraming boltahe ng kuryente ang dumaloy sa katawan ni Micah. Lahat ng iyon dahil lang sa paghawak ni Leonard sa pulsuhan niya. At sa totoo lang, hindi niya alam kung bakit ganon. Para siyang bumalik sa pagka-teenager. Nakakabingi ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Para hindi maging awkward, si Leonard na tuloy ang nagsalita at mas naging osisero. So, bakit ka nga pala natutong mag-bake? Happy lang ba yan bago mo naisipang ipitch sa business? Unang tanong ni Leonard. Dahil sa lola ko, sagot ni Micah at mahina ang boses. Mahilig siya sa matatamis eh. Kapag may okasyon o kahit simpleng araw lang, nagbe-bake siya. Tapos gumagawa rin siya ng kakanin. Laking lola kasi ako eh. Yung tatay ko, iniwan kami ng nanay ko. Tapos si nanay naman, nagkasakit at pumanaw na bago ako mag 15 years old. Tumango muna si Leonard at bahagyang nakaramdam ng sipan siya para sa dalaga. So technically, siya pala dapat ang pasalamatan ko. Dahil dinala kanya at ng passion mo sa kumpanya namin. Sa totoo lang, nawalan din naman ako ng motivation dati. Sabi pa ni Micah. At kaya siguro mas maingat na rin ako sa ingredients ko. Kasi kung noon, binabantayan ko lang sana ang kinakain ng lola ko. Kung hindi ko lang siya hinayaan na kumain ng mga niluluto naming pagkain na puro matatamis, baka umayos pa sana ang kalusugan niya at hindi siya nagkaroon ng komplikasyon. Natigilan si Leonard dahil sa revelasyon ni Micah sa sarili nitong buhay. Pero hindi siya tumigil sa pagmamaneho. Hindi niya lang kayang mag-isip ng salita na pwede niyang masabi bilang pakikisimpat siya. Si Micah naman muling nagpatuloy. Kaya ako nagtrabaho sa shelter para mabawasan kahit paano yung guilt ko. Kasi dahil close ako sa sarili kong lola, close na rin ako sa iba pang elders. Basta parang may soft spot sila sa akin at sa puso ko. Kapag may mga lola ako nakakasalamuha,
Feeling ko kasama ko na rin ang lola ko kahit pumanaw na siya. Ang weird ng ganong feeling pero yun lang din ang pinangahawakan ko para magpatuloy. Sorry. Yun lang ang nasabi ni Leonard habang hinihigpitan ang hawak sa manibela. Napalingon si Micah sa binata. Ha? Anong ibig mo sabihin? Sa first impressions ko tungkol sa'yo, hindi ko alam na may mabigat ka rin palang pinapasan. Paglilinaw naman ni Leonard. Umiling si Micah at napatawa na lang. Grabe, kailangan ko bang i-video to? Pakiramdam ko, ibang tao ka na sir dahil nagsasorry ka na. Sumimangot si Leonard pero napangiti rin. So sinasabi mo, napangitin palang impression mo sa akin ha? O sige na nga, paprangkahin na kita. Yes sir, pangit talagang impression ko sa'yo. Lalo na't parang pinag-isipan mo ko ng masama dahil lang hindi agad na ibalik sa inyo si Lola Rosing. Walang paligoy-ligoy na pahayag ni Micah. Pero hindi pa naman kita ganun kakilala So hindi pa kita pwedeng husgahan ng walang pakundangan. Pagpapatuloy niya. Ang hirap din naman ang sitwasyon mo Kahit iniisip nilang nasa iyo ng lahat. Imagine, boss ka ng kumpanya na medyo palugi na. Tapos ikaw lang ang immediate family ni Lola Rosing. Wala kang pamilya maliban sa kanya. Ang lungkot at pressure mo, for sure naghahalo na. Ang galing mo rin talagang maging observant. Biro pa ni Leonard at mas genuine na ang tawa niya ngayon. Pero sir, mas naging tao ka dahil nagpapakumbaba ka na. Nakangiting pakli naman ni Micah. Well, iti-take ko na lang yan bilang compliment. Nangingiting sagot ni Leonard. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarating na sila sa tinutuloyan ni Micah. Kahit na gusto niyang samahan ito doon sa eskinita papasok sa bahay nito, hindi naman ito pumayag. Ayos na raw ang paghatid niya at nag-drive na siya pabalik ng mansyon nang may pinong ngiti sa labi. Dumating ang araw na pumamorden kay Micah ang mga pangarap niya. Tuluyang binili ng food company ni Leonard ang pastry recipes niya at unti-unting nakilala na sa publiko. May pagkakataon na hindi rin makapaniwala si Micah. Dati iniisnab lang ang business proposal niya. Pero ngayon, minamahal na ng mga tao ang produkto ng pagsisikap niya. At hindi niya makakalimutan na dahil pa rin iyon sa pagtitiwala sa kanya ni Leonard. Mahigit 3 buwan na rin siya nagtatrabaho ng sabay sa recipes niya, sa involvement niya sa pagmamarket ng produkto niya, at sa pagbabantay niya pa rin kay Lola Rosing. Mas nararamdaman na niya ang pag-asenso. Pero mas nararamdaman niyang nagkakaroon na siya ng spark para kay Leonard. O mas madaling sabihin, lumalala na ang spark na yon at dinedenay niya lang. Hindi niya inaasahan na mapupunta sila sa ganito ka-chill na ganap niya sa buhay. Para bang biglaan lahat. Pero alam niyang kahit paano, deserve pa rin niya. Isang gabi, nagkaroon ulit ng pagkakataon na mag-dinner silang tatlo ni Lola Rosing, Leonard at Micah. Akala niya ay tipikal na dinner lang, kagaya ng nakasanayan niya rito sa mansyon. Pero hindi inaasahan ng dalawa ang tanong na biglang ibabato ni Lola Rosing. Ano bang tipo mo sa lalaki, Micah? Tanong ng Lola habang tuwang-tuwa sa kinakain nito. Napahinto si Micah sa pagnguya. Hindi naman niya intensyon na magpakabastos, kaya dapat ay game siyang sumagot. Pero sa totoo lang, kapag tipo ng lalaki ang pag-uusapan, iisang mukha ng lalaki na lamang ang pumapasok sa isipan niya. Yung kalmado po siguro. Hindi po yung tipo na nagwawala at sarcastic kapag nababadrip. Pagtatapat niya sa matanda. Pero wala naman talaga siyang standard dahil matagal na rin siyang hindi naniniwala na priority ang pag-ibig. Siya rin naman itong walang katamis-tamis sa puso't katawan. Kahit puro sweets ang pagkain ginagawa niya. Ano pa? Mas lalong curious ang lola. Para bang may checklist na kailangang markahan. Yung marunong din pong magluto. Dagdag ni Micah. Para naman hindi niya iasa sa akin ang buong pagluluto at may bonding kami sa kusina. Natawa tuloy si Lola Rosing saka tumingin sa apo. Pagsak na yata ang apo kong pogi. Automatikong nabitawan tuloy ni Leonard ang hawak na kutsara. Lola, ano ba yung sinasabi mo? Kumakain ka na lang po.
Ganyan talaga si Lola. Kapag maraming energy, kung ano-anong sinasabi. Patay mali siyang pakli naman ni Micah at nagkunwaring focus sa dinner. Pero hindi na rin dapat pang magpahuli si Leonard. Matagal niya nang napapansin ang pagbabago sa sarili niya dahil kay Micah. Para itong sunshine sa buhay nilang maglola. Minsan pa nga ay nahuhuli niya ang sarili na ngumingiti kapag nakikita si Micah. Kahit sa mga pagkakataon na wala itong ayos at mukhang inaantok. Matagal na rin siyang hindi nakakaramdam ng ganon. Naramdaman niya lang noon sa ex-wife niya na totally hindi niya na mahal. Nagbabago na po ako. Walang hesitation na sagot ni Leonard na parang alarm sa puso ni Micah. Hindi na ako ganun kasungit. Kaya ko na rin po magluto. Biglang tumahimik ang sistema ni Micah at nagkaroon siya ng dramatic na paglalaban sa sarili. Excuse me, Sir Leonard. Anong gusto mong sabihin? Nagpapahapyaw ka ba? Pero sa isip niya lang iyon. Hindi niya kaya magtanong o linawin sa binata ang simpleng hirit nito. Tumawa na lang si Micah, pero may pilyang kilig na nanood sa kanyang dibdib. Pero ang mas nakakaaliw, hindi na inaalis ni Leonard ang tingin nito sa kanya. Pagkatapos ng dinner na yon, sinadya ni Leonard na magkaroon ng pagkakataon na makausap ng solo si Micah. Ngayon lang siya kinabahan ulit ng ganito dahil alam niya na hindi niya kayang palipasin ng gabing ito na hindi niya masabi sa dalaga ang bumabagabag sa isip niya. Micah. Sambit ng binata na pumukaw naman sa atensyon ni Micah. Bakit sir? May iba ka bang ipag-uutos? Pinagbuka ni Micah na hindi siya nakokonsyo sa sarili sa mga sandaling iyon. Ang binata naman lumapit pa ng maigi. Alam kong busy ka ngayon dahil pinagsasabay mo yung pag-aalaga kay Lola at yung sa cupcake products. At alam ko rin na nagtitiis ka pa rin sa akin. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Napataas ang kilay ni Micah at tumawa ng bahagya. Oo naman. Bakit? May problema ba sa pagiging busy ko? Wala naman. Sagot ni Leonard na casual pa rin ang tono. Pero gusto ko lang sabihin na interesado ako sa'yo at maniligaw ako. Parang naubusan ng hangin si Micah sa ipinagtapat ng binata. Nakatingin lang siya rito na parang inaalam kung nagkakasakit ba ito para magsabi ng ganong bagay. Habang nanatili pa rin na nakangiti si Leonard, nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ipinapaalam ko lang para alam mo kung anong intensyon ko. Simula nung gabing yon, hindi na naging pareho ang mga gabit umaga ni Micah. Parang may pa-confetti palagi kapag nandiyan si Leonard. Sa totoo lang, hindi pa siya pumapayag na ligawan siya, pero hindi pa rin siya tumatanggi. At natagpuan nga minsan niya ang sarili na natatawa habang nagsusuklay ng buhok. Hindi ako pwede magka-crush sa apo ng lola na inaalagaan ko. Mariin na paalala niya habang nakaharap sa salamin. Pakiramdam niya ay nakatama siya ng 2 jackpot. Dahil bukod sa nakilala na ang produkto niya, bonus pa na may gwapo siyang manliligaw. Baka nga iyon na ang bunga ng pinaghirapan niyang pagtitiis noon. Pero buong akala niya, tuloy-tuloy ang mala fairy tale niyang eksena. Isang hapon, ikinagulat niya ang matuklasan nang bumalik siya sa mansyon mula sa maghapong lakaran. May nakita siyang paparating, isang babae. Maganda yon at mukhang mestisa. Pero kahit gaano ito kaganda, hindi maiwasan ni Micah na tumingin sa kasama nito na batang lalaki. Naisip niya na baka kamag-anak ni na Leonard at Lola Rosing iyon. Pero ewan ba niya, may kaba sa dibdib niya na mas lumapit ang babae. Hi! Bati nito sa kanya. You must be the nurse of Lola, tama ba? Napanganga si Micah, pero ayaw naman niyang magmukhang bastos. Caregiver po ni Lola. Sagot niya. By the way, Lola knows me. I'm Roxy Lauren de Vera, asawa ni Leonard. Pagpapakilala ng babae na parang itak na humati sa puso ni Micah. Ang alam niya, may ex-wife si Leonard at nalaman niya yon mula kay Lola Rosing. Hindi na rin siya nagtanong sa iba, kaya hindi na nga niya sineseryoso pa ang sinabi ng matanda tungkol sa apo nito. Ilang saglit pa,
Lumitaw na rin si Leonard na mukhang hindi natuwa sa nakita. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Mas lumala ang tensyon sa paligid. Parehong pinakatitigan ni Leonard sina Micah at Roxy. Pero mas naguluhan siya sa batang lalaki na naroon. Leonard, darling, this is Stephen. Pagpapakilala ni Roxy, sabay hawak sa ulo ng bata. Our son. Sunod ay binalingan niya na ng tingin ang bata. Say hi to Daddy. Parang tumigil ang hangin sa pagitan nila. Napatitig lang ulit si Leonard sa bata. Halatang naguguluhan. Hindi niya maaalala na nabanggit nitong dati niyang asawa na buntis ito noon. Kahit noong halos mag-away sila sa London habang hinihintay ang court date para sa divorce. Wala rin siyang napansin na pagbabago sa katawan nito tuwing magkikita sila para ayusin ang divorce papers nila. Anak natin. Mahina pero puno ng bigat ang tanong ni Leonard. Tumango si Roxy na para bang simpleng bagay lang iyon at wala siyang nagawang kasalanan. Yes, I didn't tell you before. Alam mo naman, it's complicated. He's already 3, turning 4 na. Bakit sa dami ng pagkakataong pwede siyang maging ama, ngayon lang ito lumitaw? Matagal na niyang pinangarap na magkaroon ng anak. At kahit papaano, sa ilang segundo lang ng pagtitig, parang gusto na niyang paniwalaan na kanya nga si Stephen. Paano ba naman kasi? Tugma rin naman ang edad ng bata sa bilang ng taon na naghiwalay sila. Pero kahit ganoon, ramdam niya ang bigat ng tanong sa isip niya. Paano kung hindi? Paano kung mali lang ang iniisip niya? Paano kung hindi niya anak ang batang ito? At sa kabila ng lahat, alam niyang magbabago na ang takbo ng buhay niya sa mismong sandaling iyon. Pero nas nabahala siya sa nakita niyang reaksyon mula kay Micah. Halatang dismayado ito at nasaktan sa nalaman. Gaya ng inaasahan, nagbago ng tuluyan ang dynamic sa mansyon. Para bang naging reyna bigla si Roxy at madalas na maging pakialamera sa pag-aalaga ni Micah kay Lola Rosing. Nakarating na rin sa kanya ang balita na malapit sina Leonard at Micah sa isa't isa. Kaya kung ano-anong bagay na ang ginagawa niya para mapaglayo ang dalawa kapag nasa mansyon. Leonard, gusto makipaglaro sa ni Stephen oh. Hindi mo ba siya papansinin? Minsan ay hirit ni Roxy kapag napapansin niyang nag-uusap ang dalawa kahit may kinalaman lang naman sa negosyo at sa kalagayan ni Lola Rosing. Halika rito, Stephen. Napipilitang pakli ni Leonard. Kahit alam niyang awkward na para kay Micah ang nakikita nito. Malambing naman ang bata at makulit din paminsan-minsan. Napapansin ni Micah na close nga ang mag-ama. Simula nang dumating si Roxy at ang anak nila ni Leonard, hindi pa na itatanong ni Micah kung paano na ang panliligaw sa kanya ni Leonard. Pero sa kabilang banda, parang sapat na itong nakikita niya para hindi na umasa pa. Maaaring nangungulila lang si Leonard noon at baka na-confuse lang sa feelings nito dahil madalas silang magkasama. Nang hindi na niya matagalan ng tagpo, pumunta siya sa kusina at doon umiyak ng palihim. Sabi ko naman sa'yo, Self hindi ka dapat ma-inlove sa boss mo. Paano na yan? Umaarangkada nga ang business mo. Pero punit naman ang puso mo. Pangaral niya sa sarili. Kaya nang sandaling iyon, sinikap niya na magkaroon ng distansya. Si Lola Rosing na lang ang focus niya kapag wala siyang gagawin sa kumpanya para sa pagpapalago ng mga produkto niya. Pero buong akala rin ni Micah, magiging mabuti pa rin ang lahat sa pag-iwas niya. Isang araw, nagising na lang siya na iba na ang pagtrato sa kanya ni Leonard. Pinatawag siya nito sa home office kasama si Roxy. Sinabi ni Roxy na napatid daw si Stephen dahil hinayaan mo raw na ikalat ni Lola yung iba mong mga gamit na pambik sa sala. Panimula ni Leonard at halatang disappointed. Hindi ko alam yung tungkol sa bagay na yun. At saka nakasarado yung kusina para hindi mapuntahan ni... Pero mabilis na pinutol ni Leonard ang paliwanag ni Micah. Palalampasin ko yun ni Micah. Mas okay siguro na mag-focus ka muna sa products mo. Baka mas okay din na iba na lang muna mag-handle kay Lola Rosing. Dahan-dahan namang tumingin si Micah sa binata. Hindi naman pwedeng ganun na lang. Natatanggapin na lang niya ang akusasyon kahit wala siyang ginawang mali.
This time, kailangan niyang depensahan ang sarili niya. Hindi ko rin hahayaang madisgrasya si Lola sa pangangalaga ng iba. At lalong hindi ko rin hahayaang magpabaya sa trabaho. Lalo na't may mga bata tayong kasama sa mansyon. Napatingin ulit si Leonard kay Roxy pagkatapos ng buntong hininga na kanyang pinakawalan. Hindi niya alam kung kanino siya maniniwala. Kahit paano, ayaw niyang maging bastos sa kahit sino sa kanila. Mahal na niya si Micah at iniingatan pa rin niya ang nararamdaman nito. Pero hindi naman niya kayang itaboy si Roxy dahil sa anak nilang si Stephen. Roxy, sigurado ka bang nadapa si Stephen habang naglalaro? Bata kasi yan. Pero mabilis namang sumabat si Roxy at nagtaas pa ng kilay. Pinagmukha niyang matapang ang sarili. So ibig mong sabihin, ako pa nagsisinungaling? Leonard, anak mo to! Biglang natahimik ang sala. Pero ilang saglit ay naglakas loob din si Micah na magsalita kahit halatang pinipigilan niyang umiyak. Kung iniisip niya po na pabaya ako, wala akong magagawa. Pero sa sarili kong pagkakaalam, ginagawa kong trabaho ko. Hindi ko kailanman ilalagay sa panganib si Lola o si Stephen o kahit sino pa sa bahay na to. Mariin na giit ni Micah. Sa loob-loob niya, ito na talaga ang last straw niya para bumitiw sa nararamdaman niya para kay Leonard. Kung may anak na ang lalaki at may ex-wife na ganito kakontrabida, hindi na niya dapat panghayaan na mahulog ang sarili. At wala silang kamalay-malay na mas magiging magulo ang sitwasyon. Nalimitahan na ang pagpunta ni Micah sa mansyon dahil mas abala siya sa cupcake products. Yun na rin ang ginagawa niyang pag-distract upang kalimutan ang discomfort sa presensya ni Roxy. Umuuwi lang siya sa mansyon kapag kailangan niyang i-check pa rin si Lola Rosing dahil hinahanap pa rin daw siya nito. Bruha ka talaga, Roxy! Biglang sigaw ng matanda, dahilan para matigilan si Roxy sa panonood ng TV. Halatang hindi focus sa anak nitong naglalaro mag-isa. Ano naman yung pinagsasabi mo, old lady with dementia? Mapanlibak na tanong ni Roxy sa matanda at pinag-cross pa ang dalawang braso nang harapin niya ito. Kung ano-anong kwento ang ginagawa mo laban kay Micah. Naririnig kita. Gabi-gabi sa garden may kausap ka sa telepono. Akala mo ba hindi ko naririnig? Lakas loob na paratang ni Lola Rosing na nagpahinto kay Micah sa doorway ng sala. Nagngit-ngit ang mukha ni Roxy. Halatang hindi siya sanay na pinupuna ng harap-harapan. Lola, totoo po talagang sinasabi niyo? May demensya na po kayo. Paano po kung guni-gunin niyo lang yung mga naririnig ninyo? Wala po akong ginagawang masama. Sa akin lang makikinig si Leonard at hindi siya basta-basta maniniwala sa mga paratang ninyo. Ngunit si Micah, imbes na makisawsaw, marahang umiling. Minabuti niyang magtago at akmang aalis na sana, pero hindi niya pwedeng hayaan na saktan si Lola Rosing ng crazy granddaughter-in-law nito. Lola, paunang tawag ni Micah sa matanda at hinawakan ang kamay nito ng makalapit. Magpahinga na po tayo sa taas. Napairap naman si Roxy sa dalawa. Pagkaraan ng ilang minuto, habang hawak ni Micah si Lola Rosing at ginagabayan sa taas, hinarang niya ang mga ito. Hoy, wala ka namang narinig, di ba? Mataray na tanong ni Roxy. Ha? Kakarating ko lang naman dito ah. Pagkikibit balikat ni Micah at mukhang nakumbinsi naman niya si Roxy nang umalis ito sa kanilang harapan. At ang maiakyat na ang matanda sa silid, niyakap siya nito pagtapos narinig niya ang mahina nitong hagulhol. Namiss kita, Micah. Huwag ka nang aalis ah. Natatakot ako sa bruhang iyon eh. Luha ang sambit ni Lola Rosing at niyakap si Micah. Dito ka lang muna. Ayoko mag-isa. Walang nagawa si Micah kundi pumayag sa gusto nito. Mas lalong naging mahirap sa kanya ang sitwasyon. Hindi niya kayang baliwalain ang mga narinig niya kanina. Pero kung makikialam naman siya, magmumukha lang siyang kontrabida at eksenadora. Pwede pa siyang paratangan ni Roxy ng mga agaw. Samantala, gabi na nang dumating si Leonard sa mansyon. Si Stephen muna ang tiningnan niya sa silid nito at huminga na lamang siya ng malalim matapos niyang makita ang payapa nitong pagtulog.
Tinagalan niya ang pagtingin sa batang inosente. Gusto niya naman talagang magpakatatay. Pero hindi rin mawawala sa isipan niya ang mga sinasabi ni Lola Rosing nitong nakaraan. Ayaw niyang isipin na dahil ito sa sakit. Parang may katotohanan ang sinasabi ng matanda. Lalo na yung bahagi na sinabi nitong naririnig dito na may kausap si Roxy sa garden. At sinasabi na magpapadala raw ito ng pera kapag tuluyan nitong napasok ang kumpanya at nagamit ang anak nito para kunin muli ang loob niya. Alam niyang kahit may pagkaulyanin na ang matanda, hindi ito basta lang gagawa ng kwento. Minsan pa nga, inudyukan siya ng matanda na dapat malaman muna nila kung abo ba talaga niya si Stephen. Tutal, narito na si Leonard sa silid. Kinuha niya ang pagkakataon na makakuha ng hibla ng buhok ng bata. Matapos iyon, lumabas siya na parang wala siyang iniisip. Pero hindi pa siya tuluyang nakakalayo nang makasalubong niya si Roxy. Aminado siya. Maganda pa rin ang ex-wife niyang ito. Pero kahit gaano ito kaganda at magmukhang kaakit-akit sa harapan niya, gaya ngayon, wala na siyang nararamdaman na pagmamahal. Kahit busy siya, si Micah na lamang ang iniisip niya at kung paano sila magkakaayos. Buti naman na tinitingnan mo rin palang anak natin. Malambing na sabi ni Roxy nang lapitan siya at pagkatapos sinubukan siyang halikan sa pisngi. Mabilis na umiwas si Leonard. Roxy, May diin ang pagkakasabi niya sa pangalan nito. alam ko may anak tayo at hindi ko tatalikuran si Stephen. Kahit anong mangyari, hindi ko siya pababayaan. Tumingin siya ng diretsyo kay Roxy. Hindi na yung tingin na may lambing o alaala ng nakaraan. Pero tapos na tayo. Divorce na tayo. Niloko mo ko noon. Sinaktan mo ko ng sobra. At hindi ko hayaang mauwi ulit sa paggawa sa kambuhay ko. Dahil ang pinipilit mong balikan ng nakaraan. Mariin niyang sabi. Ano nakita mo sa babaeng yun? Bakas ang galit sa boses ni Roxy. Simple lang. Mabuti siyang tao. At mahal na mahal niya si Lola. May pangarap siya pero hindi niya ginagamit ang pangarap niya para man lamang sa kapwa. Kapag pinalampas ko ang pagkakataon na hindi ayusin ang mayroon kami, parang pinalampas ko na rin ang pagkakataon na maging masaya. Matatag na pag-amin ni Leonard. Nang wala nang masabi si Roxy, iniwan niya itong halos sumabog na sa inis. Pagpasok ng binata sa silid, may nakita siyang maliit na kamera sa bedside table. Hindi niya alam kung kanino galing, pero nagkaroon siya ng malalim na kuryosidad kung anong pwedeng naroon sa loob. Tumambad sa kanya ang video ni Roxy na may kausap sa garden. Maliwanag ang boses niya. Just don't worry. Makukuha rin natin ang parte ng pera ni Leonard. Gamitin lang natin si Stephen. Kahit hindi naman siya totoo niyang anak. Sa oras na makumbinsi ko siya, ayos na tayo. Bayad na lahat ang utang mo sa kasino at pwede ka nang sumunod dito sa Pilipinas. Nanginginig ang kamao ni Leonard habang pinapanood iyon. Nilukob siya ng damdaming parang binagsakan ng mundo. Hindi lang dahil sa pagtataksil ni Roxy, kundi dahil sa inosenteng bata na nadamay sa kasinungalingan. Kita sa kanyang mga mata ang galit, pero pinili niyang huwag mag-react na parang mahahalata siya ni Roxy kahit nasa pribadong silid siya. Hindi niya pwedeng ipahalata na alam na niya ang totoo. Kaya sa mga sumunod na araw, pinili niyang magpakitang tao at palabasin na talagang nagmamalasakit siya kay Stephen. At sa oras na dumating ang DNA result, hindi na siya magdadalawang isip na paalisin si Roxy. At nang dumating na sa wakas ang resulta, pinatawag niya ang lahat sa mansyon na para bang may mahalaga siyang announcement. Si Roxy, wala pa rin kamalay-malay sa pwedeng mangyari sa araw na iyon. May kailangan lang ako sabihin. Tungkol sa paternity test. Sabi ni Leonard na nagpagulo sa isip ng lahat. Tahimik na binuksan niya ang sobre habang napupuno ng katahimikan ang buong sala. Para siyang nabunutan ng tinig sa nakitang resulta. Hindi kami match ni Stephen. Hindi ko siya anak. Halos mawindang ang lahat ng naroon. Si Micah, parang nabuhayan ng pag-asa. Si Lola Rosing, parang hindi na nasurpresa. Ngunit bakas ang sobrang tuwa. Pero sa kabilang banda, natulala si Roxy.
Tuluyan nang bumalot ang kaba at lungkot sa kanyang muka. Hindi! Hindi totoo yan! Sigaw niya. Roxy, tama na. Matagal mo na akong niloko. Hindi na ako papayag na lokohin mo ako ulit. Gumamit ka pa ng isang bata. Wala kang konsensya. Si Lola Rosing naman, lumapit at pinukol ng matalim na tingin si Roxy. Lumayas ka na sa pamamahay na ito. Hindi ka nararapat dito. Tama lang na na-videohan kita para may pruweba rin ako sa apo ko na hindi ako nagsisinungaling. At sa huling pagkakataon, tumulo ang luha sa pisngi ni Roxy. Hindi dahil sa pagkawala ng pagmamahal ni Leonard, kundi dahil sa pagbagsak ng kanyang plano. Pagkatapos ng pagkakabunyag na yun, bumalik na sa normal ang lahat. Maliban na nga lang sa status ni Micah at Leonard. Pareho pa silang busy. Si Leonard sa pag-manage ng kumpanya na lumalago ng muli. At si Micah naman sa sarili niyang lovey-dovey cupcakes na tinatangkilik palalo ng mga tao. Kamakailan kasi nagkaroon ng viral post ng isang food vlogger na ibinida ang cupcakes niya. Dinarayo na pala ang startup branches sa ibang lugar. Pati na rin ang ilang convenience stores na nag-consignment ng produkto. Kinabukasan, nagpasya siyang kausapin si Micah. Ang dalaga naman, kalmado pero hindi na gaya dati na may pagkasabik na makita siya. Para bang nangangapa gaya ng dati. Congratulations nga pala. Success na ang lovey-dovey cupcakes. Formal na sabi ni Leonard at may alangang ngiti. Si Micah naman, tumangulang at kunwaring busy ulit sa pagbabasa ng folder. Kahit wala namang papel sa loob nito. Thank you, sir. Actually, dapat kayong masaya dahil hindi nalugi ang negosyo ninyo. Pagkikibit balikat ni Micah. Hindi naman lalago yun kung wala ang products mo. Paglilinaw ni Leonard. Pinili niyang magpakita pa rin ng kumpiyansa kahit ramdam niya ang panalamig ni Micah sa sandaling iyon. Pero hindi rin naman bebenta ang produkto ko kung hindi mo ako binigyan ng chance. Dahil sa inyo ni Mr. Uy, nakilala ang cupcakes ko. Giit ni Micah at saglit lang na tumingin kay Leonard. Hindi pa siya handa na mag-usap sila ng personal. Pero ramdam niya na marami rin itong gustong sabihin. Gusto niyang bigyan pa rin ito ng pagkakataon. Dahil hindi naman namatay ang apoy ng damdamin niya para rito. Micah, tapos na ako sa mga kasinungalingan ni Roxy. Mahal na mahal kita noon pa. Gusto kong bumawi. Parang musika naman sa pandinig ang pag-amin ni Leonard. Pero hindi agad nakasagot si Micah. Ramdam niya ang sincerity ng binata, pero ramdam din niya ang takot na maulit ang sakit. Kaya sa halip na ipakita ang kilig, tinawanan niya lang ang binata. Leonard, hindi naman ganun kadali. Hindi porke gusto mo, tatanggapin agad kita at sasagutin kita ng oo. Pagkatapos ng nangyari, hindi mo ba alam na umiiyak ako ng palihim? At halos sumuko na ako sa lahat ng bagay dahil nahirapan akong pakisamahan yung ex mo. Naroon ang panunumbata sa mga sinabi ni Micah. Pero alam ni Leonard na deserve niyang marinig iyon. Napakaduwag din naman kasi niya at nanatiling tahimik dahil lang naguluhan siya sa biglang pagbabalik ni Roxy para guluhin muli ang buhay niya. Alam ko, kaya nga nandito ako. Hindi para pilitin ka, kundi para patunayan na seryoso ako. Matatag na sambit ni Leonard. Tingnan natin. Hindi nakatiis si Micah. Tinraidor na naman siya ng puso niya nang kumawala ang maliit na ngiti sa kanyang labi. At napansin iyon ni Leonard. So, may chance? Nakangiti na nitong tanong sa kanya. Hindi ko pa alam. Umiwas si Micah ng tingin at tinakpan ang muka gamit ang folder. Kahit paano naman, ayaw niyang mahuli na kinikilig pa rin siya. May bigla ang company gathering mamaya. Dapat nandun ka. Sabi ni Leonard sa kanya bago ito umalis. At syempre, hindi naman balak ni Micah na hindi dumalo. Pagsapit ng gabi, nagkaroon ng instant party sa opisina. Masayang masaya ang buong kumpanya dahil sa wakas, wala nang matatanggal na empleyado dahil sa muntik na pagkalugi. Sa harap ng lahat, kinilala mismo ni Leonard ang kontribusyon ni Micah at kung paano nito naisalba ang kumpanya. Pagkatapos din ng party, muli silang nag-usap and this time, hindi na tungkol sa negosyo. Alam mo Leonard,
Kahit gaano pa kita iniiwasan noon, hindi ko maikakaila na ang dami mong ginawa para sa akin. Pag-amin ni Micah. Natigilan si Leonard dahil halatang nagulat. Micah, ibig sabihin ba niyan? Oo, sinasagot na kita. Hindi na nakapagpigil si Leonard. Niyakap niya agad ito na parang matagal nang pinipigil ang sarili. Pareho silang natatawa, parang hindi makapaniwala sa magic ng sandali. Wala nang ligawan, kasi tayo na. Bulong ni Micah habang hindi maitago ang kilig. Sabihin natin agad kay Lola Rosing. Excited na pahayag naman ni Leonard. Kahit tapos na ang party sa kumpanya, halos hindi na matapos ang celebration dahil excited silang umuwi. Makalipas ang ilan pang buwan, nagpropose na ng kasal si Leonard kay Micah. Si Lola Rosing ang isa sa pinakamasayang tao nang malaman ng balita. Dahil ang akala niyang panghabang buhay na aso't pusa sa mansyon, sa wakas ay pagbubuklo rin na ng Diyos para magsama ng pundasyon ng tiwala at pagmamahal. At tuwing hawak ni Leonard ang kamay ni Micah, naiisip niya kung gaano siya nagpapasalamat sa Diyos sa pagtatagpo ng kanilang landas. Iniligtas ni Micah si Lola Rosing, ang kumpanya mula sa pagkakalugi, at higit sa lahat, iniligtas nito ang puso niyang hindi na kailanman naniwala sa pagmamahal. Habang si Micah, na hindi naiisip kung karapat-dapat siyang mahalin, sa wakas ay nakatagpo na ng tunay niyang pag-ibig mula sa determinasyon at pagsisikap ng hindi nanlalamang sa kapwa. Wala na silang mahihiling pa. Alam nila na marami pa silang haharapin. Pero mas mahalaga na ngayon pa lang, alam nilang mas matatag na sila kaysa noon. Wakas.